Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, muling nagpakita ng matibay na pagkakaisa at kapangyarihang pandagat ang Pilipinas, Japan, at Estados Unidos. Hindi lang ito simpleng pagpapaandar ng mga barko. Isa itong malinaw na mensahe, isang pagpapakita ng kolektibong lakas, at higit sa lahat, isang demonstrasyon na ang Indo-Pacific ay hindi basta-basta mababahagdan ng sinumang may balak manghamon sa umiiral na kaayusan. Ito ang naging sentro ng 13th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA na ginanap noong November 14 hanggang 15, 2025. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang buong pangyayari, ang mga assets na ibinaba ng bawat bansa, ang kahalagahan ng interoperability, at kung bakit mahalagang bantayan ng Pilipinas ang mga ganitong joint activities. Pagtutuunan din natin ng pansin kung paano nakaaapekto ang presensya ng isang supercarrier tulad ng USS Nimitz sa dynamics ng West Philippine Sea at kung paano ito nagbabago sa strategic landscape ng rehiyon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, pag-usapan natin ang komposisyon ng puwersa ng Pilipinas. Nagpadala ang Armed Forces of the Philippines ng ilan sa pinakamodernong barko ng bansa, kabilang ang BRP Jose Rizal, FF-150, at BRP Antonio Luna, FF-151. Ang dalawang frigate na ito ay may advanced radar systems, anti-air at anti-ship missile capabilities, at integrated combat management systems na nagbibigay sa AFP ng kakayahang makipagsabayan sa mga high-tech navies ng mundo. Kasama rin sa deployment ang AW-159 Wildcat helicopter, isang asset na nagbibigay sa atin ng mas malawak na maritime domain awareness at anti-submarine capabilities. Para naman sa Estados Unidos, hindi basta-bastang barko ang isinama nila. Ang highlight ng kanilang puwersa ay ang buong Nimitz Carrier Strike Group na pinamumunuan ng USS Nimitz, isang nuclear-powered aircraft carrier na kayang magdala ng mahigit 60 aircraft. Kasama rin dito ang tatlong guided missile destroyers, USS Wayne Meyer, USS Gridley, at USS Lynn Sutcliffe Higbee. Ang presensya ng isang carrier strike group ay isang indikasyon ng matinding suporta ng US sa seguridad sa Indo-Pacific, dahil hindi nila basta-basta inilalabas ang ganitong klaseng asset kundi kung may mahalagang strategic purpose. Samantala, ang Japan Maritime Self-Defense Force naman ay nagpadala ng JS Akabono, isang modernong destroyer na kilala sa pagiging highly reliable at versatile. Kasama rin ang SH-60K Seahawk helicopter, isa sa mga backbone ng Japanese anti-submarine operations. Ang partisipasyon ng Japan ay nagpapakita ng lumalakas na papel nito sa regional na seguridad, lalo na't patuloy silang tumitindig kasama ng Pilipinas laban sa anumang panggigipit sa karagatan. Ano nga ba ang layunin ng MMCA? Ayon sa AFP, ang Multilateral Maritime Cooperative Activity ay hindi lamang simpleng pagsasanay. Isa itong patunay ng commitment ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng pakikipagsanib puwersa sa US at Japan, na parehong matagal ng strategic allies, mas nagiging matatag ang kakayahan ng bansa na tumugon sa anumang banta. Ang mga aktibidad na gaya nito ay hindi rin basta pagpapakitang gilas. Ito ay parte ng mas malawak na effort upang ma-enhance ang interoperability, o ang kakayahan ng magkakaibang hukbong dagat na magtrabaho ng sabay, mabilis, at epektibo. Ang interoperability ang isa sa pinakaimportanteng aspeto ng modernong defense cooperation. Hindi sapat na may advanced ships o aircraft ka. Kailangang alam mo rin kung paano makikipag-ugnayan sa kakampi mo sa panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng MMCA, nagkakaroon ng pagkakataon ng AFP na makasabay sa operational tempo ng US Navy at JMSDF. Dito natututo ang mga Pinoy sailors na gumamit ng standardized communication protocols, shared tactical maneuvers, at integrated maritime surveillance techniques. Sa madaling salita, hindi lang kagamitan ang tinututuhan natin, pati ang doktrina at operational mindset ng mga pinakamodernong navy sa mundo.
Ngayon, pag-usapan natin kung bakit napakahalaga ng lugar kung saan naganap ang MMCA, ang West Philippine Sea. Ito ay isa sa pinaka-critical at pinakamainit na maritime zones sa buong mundo. Dito dumadaan ang trilyong dolyar na halaga ng international trade. Dito rin matatagpuan ang mga pangunahing pinagkukunan ng isda at posibleng malaking deposito ng langis at natural gas. Ngunit higit sa lahat, ang West Philippine Sea ay loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa kabila nito, patuloy ang mga panggigipit mula sa ibang bansa upang hamanin ang ating karapatan at kontrol sa karagatang ito. Kaya ang pagsasagawa ng multilateral exercises dito ay isang malinaw na mensahe, hindi nag-iisa ang Pilipinas. May mga bansang handang kumilos kasama natin para ipagtanggol ang rules-based international order. Balikan naman natin ang pinakamalaking asset na kasama sa aktibidad, ang USS Nimitz. Ang pagkakaroon ng isang aircraft carrier sa isang multilateral maritime exercise ay may malaking epekto. Una, nagdadala ito ng overwhelming air power. Kayang mag-launch ng US carrier ng multiple sorties ng fighter jets, surveillance aircraft, at helicopters. Dahil dito, mas lumalawak ang area coverage ng pagsasanay at mas nagiging realistic ang simulation ng defense scenarios. Pangalawa, ang Carrier Strike Group ay isang simbolo ng strategic resolve. Kapag may aircraft carrier, may diplomatic message. Ang mensaheng ito ay simple, seryoso ang Estados Unidos sa pagprotekta sa kanilang allies at sa pagpapanatili ng stability sa rehiyon. Para sa Pilipinas, malaki ang tulong nito dahil nagbibigay ito ng deterrence laban sa anumang pagtatangka na pahinain ang ating posisyon sa West Philippine Sea. Pangatlo, nagbibigay ito ng pagkakataon sa AFP na makasalamuha at matuto mula sa totoong high-intensity naval operations. Hindi madalas makasama ng Pilipinas ang mga carrier strike groups sa ganitong level ng cooperative activity. Kaya ang MMCA ngayong taon ay masasabing milestone. Samantala, mahalagang bigyang pansin ang papel ng Japan sa MMCA. Sa nakalipas na mga taon, lumago ng husto ang defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Mula sa pagbibigay nila ng coastal radar systems, donasyon ng patrol vessels, hanggang sa pagtalakay ng posibilidad ng mutual access agreements, kitang-kita na ang Japan ay hindi lamang observer kundi aktibong partner sa pagpapatatag ng regional security. Ang kanilang presensya sa MMCA ay hindi lamang pagpapakita ng military capability. Isa rin itong simbolo na handa silang makipagtulungan sa Pilipinas at US para protektahan ang freedom of navigation sa Indo-Pacific. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, ipinakita ng tatlong bansa ang kanilang kakayahan sa tactical drills, joint patrols, communication exercises, at maritime surveillance operations. Isa sa mga highlight nito ay ang pagpapalitan ng impormasyon sa real-time na tumutulong upang maiwasan ang miscommunication at mapabilis ang pagresolba ng anumang situational developments. Ang mga ganitong aktibidad ay nagbibigay daan sa pagbuo ng mutual trust na mahalaga sa multilateral operations. Ang MMCA ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito rin ay paghahanda para sa kinabukasan. Sa lumalaking posibilidad ng regional instability, kailangan ng Pilipinas na patuloy na palakasin ang ugnayan nito sa mga matitibay na kaalyado. Ang pakikipagtulungan sa Japan at US ay nagbibigay ng strategic advantage. Mas nagiging handa ang AFP sa high-tech warfare, mas lumalawak ang maritime domain awareness, at mas tumitibay ang defensive posture ng bansa. Hindi rin dapat kalimutang ang MMCA ay sumusuporta sa advokasya ng Pilipinas sa freedom of navigation at pagsunod sa international law, kabilang ang UNCLOS. Sa pamamagitan ng multilateral presence ng PH, US, at Japan, ipinapakita sa mundo na hindi pinapayagan ang unilateral na pag-angkin, panggigipit, o militarisasyon ng anumang bahagi ng pandaigdigang karagatan. Sa huli, ang mensahe ng 13th Multilateral Maritime Cooperative Activity ay malinaw. Magkakasama ang Pilipinas, Japan, at Estados Unidos. Nananatili silang tapat sa kanilang pangakong panatilihin ang katatagan sa Indo-Pacific. Ang pagkakaisang ito ay nagpapakita na ang anumang banta sa maritime order ay hindi basta-basta lalamunin ng katahimikan. Habang patuloy ang pag-angat ng tensyon sa West Philippine Sea, asahan nating mas lalawak at lalalim pa ang ganitong klase ng joint activities. Hindi lamang para ipagtanggol ang ating karapatan,
kundi para ipakita na marunong tayong lumaban, marunong tayong makipagkaisa, at marunong tayong tumindig para sa kinabukasan ng ating bayan. Yan ang kabuuang paglalatag sa nangyaring MMCA ngayong taon. Patunay itong hindi nag-iisa ang Pilipinas. At sa harap ng anumang hamon, may mga kakamping handang tumulong, at handang tumindig, kasama natin.